Yung trilyong pangako sa pabahay, di ba? Ito ba'y tunay na tulong o parang bula na maglalaho sa susunod na mga araw, ha? Kasi ganito po yan eh. Sa gitna po ng naranasang krisis sa pabahay sa ating bansang Pilipinas, isang pangalan ang umuugong sa social media. Itong si Ronald Poraligpitan, ha? Ang kanyang pangako na 7.6 milyon na pabahay. Isang dambuhalang humanitarian project na pupunduhan umano ng royal families mula sa ibang bansa. Trilyon piso po ang usapan para sa 7.6 milyong pabahay para sa mga may hirap na Pilipino. Napakagandang pakinggan, di ba? Hindi ba? Talagang wow, grabe. Dahil nga tayo naloko niyan, ha? Parang hulog ng langit kasi tawag niya sa sarili niya apostoles, ha? Ano daw siya ng Panginoon, talagang itinalagas siya bilang apostoles sa lupa. Yan. Parang hulog ng langit, parang anghel. Pero sa mundo ng serbisyo publiko at pandaigdigang pananalapi, ang mga kwentong too good to be true ay dapat nating busisihin, halukwayin po natin ng husto. Ngayon, ang unang tanong ng aking may bahay, na si Love Grace Gracias, ha? Nasaan ang gobyerno? Yan. Kung totoong may ganitong kalaking pondo na nakalaan para sa Pilipino, bakit hindi dumaan sa opisyal na channel? Ang Pilipinas po ay mayroon tayong Department of Human Settlements and Urban Development, yung DHSUD, at ang National Housing Authority, di ba? Kung trilyon ang halaga, dapat ay diretso itong nakikipag-ugnayan sa Malacanang kay Pangulong Bongbong Marcos o sa Department of Finance, di ba? Dapat doon sa dumidirekta. Bakit kailangan siya sa Facebook na parang kawawa doon, ha? At magbitaw ng mga pangako sa halip na humarap sa isang formal diplomatic at government process para mapabilis ang implementasyon yung humanitarian project. Tama ba? Di ba? Bakit hindi niya puntahan ang Malacanang at ako, pwede niya ako maging daan dyan. May mga connection po tayo dyan para makadikit sa Pangulo. Di ba? Bakit hindi niya ako kasapin na Edmar, ha? Kausapin nga natin kung pwede natin pwede sila bang maging daan natin dyan para makapasok tayo sa Malacanang. Nang sa ganun ay mailapit natin ito para hindi na tumagal. Yan, di ba? Hindi na tumagal itong mga to. Kausapin ko mismo si Pangulo. Ngayon, gagawin natin dyan, ang gagawin ko dyan, halimbawa nakiusap sa akin yan, mga kababayan, isasali ko siya sa Mabuhay Radio. Gagawa ako ng isang request letter na halimbawa kasali siya sa Mabuhay Radio na sa isang direktor, isa siyang taga-implement, ganyan, mas matindi pa sa reporter. Ha? Gagawin ko siya, formal letter, gagawan po natin ng ipapasa ngayon yan doon sa Malacanang yan para makapasok siya. O kaya yung mga kaibigan natin, si Engineer Guillen, na admin ng NIA, di ba? Mayat nag-uusap kami sa Viber diyan, yung mga kung ano-ano mga project diyan sa ating bansang Pilipinas. Pwede nang nakakadikit yan, pwede tawagan niya na, ito palang si Poraligpitan. Ito pala yung may contact pala na trilyonaryo sa ibang bansa. Bakit hindi natin kausapin ito? Tulungan na lang natin to para makapasok yung pera na yan. Yung King Charles na yan, ha? May kukwento kasi matatawa kayo. Relax lang kayo, ha? Bakit hindi nating sabihin ko niya rin ni Engineer Guillen kay Apo Marcos, ito palang problema natin sa babahay, sir. Sabi, Pangulo, merong kausap si Edmar Estabilio sa Mabuhay Radio na trilyonaryo daw yung contact niya at magbibigay ng 7.6. Ba, tulong-tuwa ang Pangulo niyan, di ba? Sino yan? Di ba? Mabilis pa sa alas 4, mga kababayan. Ngayon, yun sinasabi natin, bakit hindi siya makipag-ugnayan sa Malacanang, para nang sa ganon ay mabilis ang implementasyon niyan kasi hindi naman pwedeng ibigay sa kanya yung pera lang na ganon kadali para magbigay ng 7.6 na pabahay. Dadaan po yan sa proseso, government to government, ganyan. Hindi po pwedeng, at saka unang-una, wala nga siya bank account, mga kababayan, kasi nga yung kanyang monarch, para makatanggap ka kasi ng pera ito ba? Kailangan meron kang foundation para ipanduhan yung pera mo. Saan ihuhulog yung pera mo kung wala kang bank account? Wala kang BIR. Pagka kailangan may ganyan kang foundation, unang-una kailangan ng BIR. Kailangan meron kang TIN number. Kailangan may BIR permit ka. Kasi nga, babawasan ka ng taxes. Di ba? Bakit siya
yung kanyang Monarch OPC, yung RPL Foundation, yung Monarch OPC rehistrado pero hindi updated at hindi sila sa BIR, ha? Nagets nyo ba? Ngayon, bakit pinagpipilitan itong ligpitan nito na hintayin, malapit na, ha? Sa mga itong pabahay nito, 7.6 million. Ganun po yan. Kaya nga sabi natin, hindi po yan totoo kasi nga dapat yan, kung talagang totoo yan, madali lang lumapit ka sa gobyerno, government. Ngayon, pangalawang tanong natin, nasaan ang testigo? Ha? Sa ganitong kalaking proyekto mga kababayan, hindi po yung oobra, yung one-man show. Yung isa lang siyang nagla-live doon, yung tagapagsalita niya, bubulol-bulol pa. Hindi pa marunong magsalita, paulit-ulit sinasabi, ha? Yung mayroon pa siyang tagapagsalita sa kanyang FB Live na paulit-ulit yung sinasabi. Kung ganyang kalaking proyekto, hindi yan pwede yung one-man show ka lang, ha? Nasaan dyan yung mga senador na humahawak ng committee ng housing? Ha? Nasaan yung mga eksperto sa finance na nagpapatunay ng pondo ay legal at hindi galing sa kung saan-saan? Dapat meron siyang ipinapakita. Ito si Recto, finance manager, taga Malacanang, taga DBM, kausap ko na. Ito mismo, katabi ko, may pirmahan na kami, ganyan. Katabi niya, yung mga ngongo, yung mga parang mangkukulam, may mga VIP pa siyang binabanggit, pala mga security, yung mga Sunday soldier pala. Ha? Dapat yan ang pinapakita mo kung totoo ka. Boy Ligpitan, ha? Nagets mo ba? Ha? Masakit na lamunan ko sa'yo. Dapat yan kausap mo yung Senado, yung housing, yung committee tungkol sa pabahay, 'di ba? Tapos yung mga taga DBM, Department of Budget and Management, 'di ba? Yung finance, dapat yan nandiyan sa tabi mo yan, kausap mo yan. Nang sa ganon, yung pag-endorso, ito na yung pag-asa po ng Pilipinas, yan. Wala ka man lang maipakita mga kababayan, ha? At ito pang tanong natin, natuklasan po natin doon sa mga pinapalabas ng mga certificate ay nakakaalarma. Bakit may bayad po yung certificate? Di ba? Ibinigay sa atin yung listahan po mga nagbayad, sulat kamay, yung iba naman kinat lang doon sa kanilang group chat, group page, yung GC, group chat. Ha? Ngayon dito tayo maging mapagmatsyag dito sa bagay nito. Sinasabi nitong si Boy Ligpitan na para ito sa may hirap, pero bakit kailangan maglabas ng pera na ang mga tao para sa isang certificate? Kasi pinagayabang niya sa kanyang na hindi naman daw siya nangunguleksyon, ha? Kung bilyon, trilyon ang pondo mo para sa bahay, bakit mo inihingan ng barya-barya ang mga taong wala na ngang makain? Kasi bakit nagbibigay? Kasi may pangako kang 7.6 million na babae. Malay mo, yung pera na yan, baka ipambibili ng bigas, pambibili ng sabon, ibibigay pa yan, pambibili ng certificate, pambabayad sa certificate. Kasi ang tunay po na humanitarian project ay nagbibigay po yan, hindi humingi. Parang yung kay Laipi, di ba? Sabi, bigyan kita ng milyon pero bumili ka muna ng stab. Parang ganyan din. Iba naman estilo nito, ha? Ngayon, hindi po natin masisisi yung ating mga kababayan kung kumapit sila sa patilim dahil sa hirap po ng buhay ngayon, tama ba? Pero tungkulin po natin dito sa Mabuhay Radio na magbigay ng babala. Ang pangako po na libreng pabahay ay hindi dapat maging mitsa ng panibagong pandiling lang. Ito, yung kay Pilay, napakulong na natin, yung Royal Kingdom, di ba? Alam nyo naman yan. Ha? Taon natin binanatan yan. Ha? Katakot-takot na laban ang ginawa natin dyan. Ngayon, nakulong, di ba? Nakulong. Tapos itong pangako nito, bumili ka ng stab, maging membro ka, tsapa ka, huwag kang kakontra, yayaman ka. Yan. Ito naman si Ligpitan, bagong style na to. Ha? Sumasabay ibang estilo lang. Ngayon dito kay Ginoong Ligpitan, CEO, chairman, boss, kung totoo, boss Ronald Ligpitan. Ngayon, kung totoo po ang inyong layunin, kung totoo ang inyong layunin, nagkakamali ka lang, mali na bangga mo, ha? Investigative reporter pa yung nabangga mo, yari ka, ha? Ngayon, kung totoo ka, hinahamon kita, Ginoong Ligpitan, na CEO, chairman, apostoles ng Panginoon. Kung totoo ang inyong layunin, ilatag mo ang mga dokumento mo sa harap ng gobyerno. Diba? Ulitin ko,